Rules sa pagpasok ng low gear para sa mga automatic na kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, and due to public demand, napakarami kong question na nare-receive. Paano daw ba ipapasok yung low gear? Okay lang daw bang tumatakbo or dapat nakahinto? Ano daw ba yung tamang speed pag ipapasok ang low gear? At ngayon, tatry nating i-discuss isa-isa yan, kung sakali. Kasi iba-iba rin kasi yung setup ng mga automatic. Meron kayo dyan makikita na may M, na may plus and minus. Meron kayo makikita dyan na may number 3 to L. Meron din kayo makikitang letter B lang. Meron naman letter L lang. So try nating i-discuss yan isa-isa, no? Okay. Ang pinaka-idea dito, kung nakahinto man, okay lang. Pasok nyo lang yung low gear na yan o yung manual mode na yan. Walang problema yan. So pag nakahinto, okay lang. Ngayon, from manual mode or from low gear, going to drive on any speed, walang problema. Okay. Now, nagkakaroon lang ng rules kung sakaling from drive, dadalhin nyo siya dun sa kanyang low gear. Okay. Ganito kasi ang mga paps, no? Hindi recommended na matulin yung takbo ninyo at bigla ninyong ipapasok ang low gear. May possibility na baka masubsob kayo dyan kasi biglang mag-a-apply yan ng engine brake. Although, may mga kotse naman na hindi naman ganon, pero pag na-apply niya yung engine brake niya, sadly, masusubsob kayo dyan at pwede rin kayong mabangga nung sasakyan na nasa likod ninyo kasi bigla kayong bumagal na kahit hindi naman kayo umaapak ng preno. So, di ba dapat pag nagdadrive tayo, aware din yung nasa paligid natin. Kasi mahirap naman yung bigla kang babagal. Syempre, hindi niya expected yun di ba? So, ito yon. Halimbawa, yung sasakyan ninyo ay yung may manual mode. Ito yung may M na may plus and minus. Kagaya ito, Toyota Vios yung sa akin. Ganun yung setup niya, no? Meron siyang M and plus and minus. Pwedeng nakahinto na ipasok mo yung manual mode. Pwede rin naman tumatakbo. Actually, pag manual mode yung setup ng inyong sasakyan, kung tutusin, pwede nga on any speed. Okay? Pero, kung gusto mo ng mas safe, based din to sa manual sa libro ng inyong sasakyan, dapat nandun tayo sa control speed. So ano ba yung control speed? At least below 60 kph sana. Huwag naman yung tipong tumatakbo kayo ng 100 kph, biglang papasok ninyo yung manual mode. Pabagalin nyo naman ng konti. Kasi hindi pa rin natin masabi, pwede siya magkaroon ng shift shock na pwedeng biglang bumagal. So, rin tayo, mabibigla rin tayo. So, better dun tayo sa control speed. Okay? So, kung may M man yan na may plus and minus, sana control speed or not more than 60 kph. Okay? Kung sakaling ganyan yung setup ng inyong automatic. Now, kung ang setup naman ninyo ng automatic is from D, meron lang B. Okay? Or L lang, L. Ito kasing B or L na to, ito yung parang first gear ng ating sasakyan. So, kung ipapasok man ninyo yan, ideally, ang speed ninyo sana ay not more than 20 kph. Kung mabilis yung takbo ninyo, mamreno muna kayo, pabagalin nyo muna, dalhin nyo muna sa mga 20 kph below bago nyo siya ipasok. Okay? Kasi nga, kumbaga sa first gear yan. Halimbawa, ito kasi senaryo, nasa fifth gear ka, bigla mong pinasok yung first gear, di ba? Biglang mag-engine brake yun. So, ganun yung pwedeng mangyari sa inyo. Okay? So, yun yung isang, isang idea, mga paps, no? Kung yan naman yung nakalagay dyan sa inyong sasakyan, merong B, sabi nga ni iba, Baguio mode, yung iba L. Ayun pala, by the way, bago natin i-further discuss, bakit nga ba natin nilalagay sa ganyan yan? Well, ideally, ginagamit talaga to kung talagang sobrang ahon nung aahunin yung kalsada at lalong-lalo na kung loaded kayo. At lalong-lalo na kung medyo maliit yung makina ng inyong sasakyan. Actually, sa mga diesel na malaki yung makina, hindi ito masyadong issue na Actually, all the way drive lang yan, kayang-kaya niyan Pero, yun nga, kung medyo mahina yung makina ninyo at alam ninyong loaded kayo, mas okay na i-practice din to.
it will help then our engine na hindi rin siya mahirapan. Kasi minsan ang problema ganito yan, umaahon, nakadrive. Tapos biglang nahirapan yan. Mapapansin nyo biglang kakadyot yan. Yun sana yung iniiwasan natin. Kasi kung yan ay naka low gear na all the way paakyat. Kasi tayo nakikita naman natin yung train. Maahon to So, naka-ready na yung sasakyan, naaahon na talaga siya. Hindi mo yung parang paiisipin mo pa siya na kung kailan pa siya nahihirapan, tsaka mo pa lang siya ikakambyo. Mas ideal kasi sa automatic mga paps, no? Bago mag-approach, nandun na kayo sa low gear. Hindi yung kung kailan umaahon kayo, bigla nyo palang ipapasok yung low gear. Mas recommended na ahead of time. Okay? Para hindi na rin nga magka-problema yung inyong transmission at yung inyong engine. At wala na rin yung parang ship shock kumbaga. Okay, now, doon naman sa mga automatic na ang setup ay may numbers, 'di ba? From drive, tapos may makita kayo, minsan may 3, yung iba 2, tapos L, ganon. Bawa 3, 2, L, ganon. Yung iba naman 2 and L. Kung ganon naman yung setup ninyo, kasi ganito yan. Yung 3, okay? Considered yon as third gear ng inyong automatic. So ano yung idea nun? Pag pinasok mo yan sa 3, ang idea niyan, magkakambyo siya from first gear, second gear, third gear. Stop na siya doon. So ibig sabihin, kung yung speed ng third gear ninyo is hanggang 40 kph lang, hanggang 40 kph lang yung komportable niyang takbo. Pag inapakan mo pa kung nababagalan ka, maririnig mo na yung makina na umuungol na. Kasi nga, hanggang third gear lang siya. So ngayon, pag pinasok mo yung third gear, sana not more than 40 kph yung takbo ninyo. Now, kung ipapasok naman ninyo yung 2, sana not more than 30 kph naman yung takbo ninyo. So, ganoon naman yung idea nun. Kumbaga, pababa ng pababa yung speed, pababa ng pababa rin yung cambio nyo. Then, yung pinakahuli nyo, yung L nun, sana not more than 20 kph. Yun yung ay pinaka-idea. Kumbaga, imamatch natin yung speed ng ating sasakyan dun sa low gear na ipapasok natin. Yun lang yung pinaka-idea niyan. Kung ano man yung low gear na ipapasok natin, mas okay na i-match natin yung speed para maiwasan natin yung biglaang pag-engine brake yan, na posibleng maka-aksidente sa loob ng yung mga pasahero niyo kasi biglang susubsub yan at may possibility rin na baka mabangga rin kayo sa likod. Actually, hindi lang naman to puro paakyat. Pwede nyo rin gamitin yan pababa. Actually, highly recommended na gamitin yan pababa. Kasi, pag naglo-low gear kayo sa mga pababang kalsada at loaded kayo, hindi kayo aapak ng preno. So yun yung pinaka-advantage kasi ganito yan. Pag ang preno ninyo ay sumobra ang init, may possibility na umislide yan. O hindi na siya mag-function ng maayos. So anong effect? Hindi kayo hihinto. Kahit na maapa ka sa preno, parang yung preno natin gumagasgas lang kasi sobrang init. Now, kung tutulungan natin siya nung ating engine at transmission, yung pagpreno natin sobrang minimal lang. Okay? So, yun yung pinaka-idea. So, sa mga new driver din dyan, hindi recommended na mag-neutral sa pababang kalsada. Okay? Just stay on drive or put on low gear para mag-apply siya ng engine brake. Okay? So, yun nga paps, no? Sana nasagot ko yung question na to na napakaraming nagtatanong talaga nito. So sana dito mas nalinawan na at maraming salamat doon sa mga nagka-question regarding sa automatic and low gear. Again, from low gear to drive on any speed, okay lang yan. Pero kung tayo ay from drive to low gear, doon na natin i-apply yung mga rules. Okay? So kung nagustuhan ninyo yung video, paki-like at you can share this video, especially sa mga new driver dyan o new car owner na gustong ingatan din yung kanilang transmission o yung kanilang kotse na hindi rin masira agad-agad. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang mga paps.